Ganun din, maminamal ang dyablo. Payayamanin ka pero may katumbas yan, may kapalit yan. Hindi mo alam kung anong iniisip niyan. Basta bibili niya ang kaluluwa mo. Sabi nga ng banal na kasulatan, for what shall profit a man if he gain the whole world, but suffer and lose your own soul? Mabili niya lang ang kaluluwa mo, ibigay lahat sa iyo, maminamahal. Kita niyo yung mga magagaling na mga singers, mga sikat na mga banda, ibinenta yung kaluluwa kay Satanas kaya napakadali nilang sumikat. Sumikat yan dahil nakasanla ang mga kaluluwa niya kay Satanas. At darating ang pagkakataon, pagkukunin na ni Satanas ang buhay nila, wala silang magagawa. At tulad yung isang magaling na boksingero, ang lakas, hindi nagpa-practice pero ang lakas. Isang suntukan lang yung kalaban, tulog. Gusto niya pang tumagal ang buhay niya, gusto niya pang makalaban si Pacquiao. Mamaya nakita na lang doon, maminamahal, nung dumating yung 50 years old niya, yung edad niyang 50 years old, nagbigti na, o 40 years old. Nagbigti na lang, maminamahal, nagpakamatay. Yung pala, yun na yung tamang panahon, nakukunin na niya Satanas ang buhay niya. Amen. Kaya tandaan natin, lahat ng mga binibigay ni Satanas, may kapalit yan. Amen. Sabi nga, sins is like a credit card, enjoy now, but pay later. Lahat ng mga pinasasaan mo, nagpapasasa ka ngayon sa pera, nagpapasasa ka sa kapangyarihan, nagpapasasa ka sa mga material na bagay, merong hihingian ng Diyos, may bayad yung exit niyan. May bayad ang exit niyan, yung impyerno. Sabi ng Biblia, kailangan maging kontento ka at maging makadiyos para maging karapat-dapat ka sa kaharian ng langit. Hindi ka masilo, hindi ka mabitag. Dahil sabi rito sa banal na kasulatan, maminamahal, ang tunay na Kristiyano, kunyari ka lang mahirap, pero ang totoo niyan, mayaman ka sa paningin ng Diyos. Ikaw na ang pinakamayamang tao sa balat ng lupa dahil ikaw ay anak ng Diyos. Lahat ng pag-aari ng Diyos sa iyo. Amen? Basahin po natin ang mga talata, maminamahal, Proverbs 13:7, tsaka Revelation chapter 2, verse 9. Sinabi mong mahirap ka, pero ang totoo, ikaw na ang pinakamayamang tao. Kaya huwag kang pasilo sa kayamanan ng sanlibutan. Yan ay katulad yan ng plastic balloon. Puputok yan, parang lobo lang yan, mawawala yan. Pero ang kayamanan mo sa langit, yan ang mananatili sa iyo. Sabi rito, basahin natin, Proverbs 13 verse 7, Revelation chapter 2 verse 9. Dito po sa Kawikaan, Kapitulo 13, talatang 7, may nagpapakayaman, gay may walang anumang may nagpapakayaman, gay may walang anuman, may nagpapakaduka, gay may malaking kayamanan. Dito po sa Kawikaan, Revelation 2 verse 9. 2 verse 9. Nalalaman ko ang iyong kapigatian at ang iyong kadukaan, datapot ikaw ay mayaman, at ang pamumusong ng mga masasabing sila ay mga Hudyo, at hindi sila gayon, kundi isang sinagoga ni Satanas. Amen. Amen. Nalalaman kong ikaw ay duka. Nalalaman ko ang iyong kapigatian, ikaw ay nasa kadukaan. Pero ang totoo, sabi, kunit ang totoo, ikaw ay mayaman. Amen? Sabi, mayroong nagpapayaman, ngunit wala naman totoong kayamanan. Walang anuman. Pero may nagpapakaduka, pero sila ang totoong may kayamanan. Iyan ang mga taong naglilingkod sa Diyos. Titignan lang nila duka tayo, titignan lang nila wala tayo. Pero sabi, sila ang mga totoong may kayamanan. Amen. Kaya sabi ng banal na kasulatan, be content. Kayo'y mangkontento, maminamahal, sapagkat ang lahat ng mga bagay na nandito sa sanlibutan, hindi natin madadala. But godly and contentment is great gain. Ngunit ang pakinabang, ang kabanalan at ang paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon na may kontento ay isang malaking kayamanan na. Amen. Ang mga Kristiyano, maminamahal, parang vice grip yan. Amen. Dapat marunong kang mag-adjust
Sabi ni Apostol Pablo sa Philippians chapter 4, verse 11 and 12, sabi po rito, o 12:13, sabi diyan, I know how to be abased and I know how to be abound. Marunong akong mamuhay ng walang pagkain at marunong din naman akong mamuhay ng sagana. Kung may pagkain, masagana ka. Kung wala namang pagkain, marunong akong mag-adjust. Marunong din akong mamuhay ng wala. Ibig sabihin, dapat marunong kang magigpit ng sinturon. Dapat para kang vice grip. Sabi, godly and contentment is great gain. May malaking pakinabang sa iyo yan. Yan ang magdadala sa iyo sa langit. Sabi rito, basahin po natin ang Philippians chapter 4, verse 12 up to 13. Pilipos Kapitulo 4, talatang 12 hanggang 13. Marunong ako magpakababa at marunong naman ako magpakasagana. Na bawat bagay at sa lahat ng bagay ay natutuhan ko ang lihim, maging sa kabusugan at maging sa kagutuman at maging sa kasaganaan at maging sa kasalatan. Lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Sabi, maminamahal ni Apostol Pablo, I know how to be abased and I know how to be abound. Marunong ako mamuhay ng walang pagkain at marunong din ako mamuhay ng masagana. Marunong ako mamuhay ng wala at marunong din ako mamuhay ng meron. Ibig sabihin, pag pinagpala ka ng Diyos, praise the Lord, magpuri ka sa mahal na Panginoon. Pag wala pa rin pagkain, praise the Lord pa rin. Bakit? Makapag-concentrate ka magpuri sa mahal na Panginoon. Ang malapastor, mas gusto pang walang sinasaing eh. Kasi pag sabi ni malapastor, pag meron tayong pera, mamimili pa tayo. Pagtapos mamili, magluluto pa tayo. Pagkatapos magluluto, kakain pa tayo. Pagkatapos kumain, magugas pa tayo ng pinagkainan. Ang daming nasayang na oras na dapat ginugol natin sa Diyos. Mabuti pa yung walang pagkain para walang makaagaw sa atin sa pagpupuri sa mahal na Panginoon. Amen? Sa mahal na pastor, may pagkain o wala, pareho lang. Mas gusto niya pang walang pagkain para walang makadistract sa pagpupuri niya sa mahal na Panginoon. Tuloy-tuloy lang. Dapat ganun tayo, hindi yung pag wala kang makain, hindi ka na malaman sa kahanap ng makakain. Hindi baling ipagpalit mo na yung kaligtasan mo. Kaya nga, pag napunta ka sa impyerno, ang pinaka magpapahirap sa iyo, yung remorse. Maaalala mo yung panahon, naglilingkod ka sa Diyos. Yung mga sinayang mong pagkakataon sa paglilingkod mo sa Diyos. Yung mga bagay, mga minamahal na ginagawa mo, nung ikaw ay naglilingkod sa Diyos, pinanghinayangan mo. Dapat nandun ka sa langit, naglalakad sa kalsadang ginto, nakatira sa mansyon, malalaking mansyon ngayon, nandun ka sa pagdurusa, punong-puno ng uod at apoy na hindi namamatay, walang hanggang kaparusahan, tormented day and night without rest, pansamantala pa. Pansamantala pa. Mayroon pang dagat-dagatang apoy. Pagkatapos mo maghirap sa impyerno, itapong ka pa sa dagat-dagatang apoy. Kaya nga sabi ng Biblia, mabuti pang hindi ka na ipinanganak. Sinayang mo ang great opportunity na ikaw ay naging anak ng Diyos. Napakaraming tao, bilyon. Ilang bilyon na ang tao sa mundo? 8 billion na yata. Isa ka sa pinili ng Panginoon. Bakit? Nakasumpong tayo ng biyaya sa paningin ng Diyos. Sinabi ng Biblia, before the foundation of the world, I have chosen you. Pinili na tayo ng Panginoon tapos sayanin mo. Kaya nga kapag napunta ka sa impyerno, hindi mo na pwedeng sisihin ng Diyos. Going to hell is not an accident. It is your choice. Pinili mo yan. Amen. Kaya maging kontento tayo, maminamahal. Sabi ng Banal na Kasulatan dito sa uling talata Mateo sa East, talatang 32 hanggang 33, alam ng Diyos ang inyong pangangailangan. Alam ng Diyos na kailangan natin yan. Ngunit, unahin niyo muna ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, lahat ng bagay idadagdag sa iyo. Basahin natin ulit talata. 6:32 up to 33. Ito po sa Mateo, Kapitulo 6, talatang 32 hanggang 34. Sapagkat ang lahat ng mga bagay ay ito, ay siyang pinaghahanap ng mga hintil, yamang talastas ng inyong ama, sa kalangitan na kinakailangan ninyo, ang lahat ng mga bagay na ito. Datapot hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Kaya't huwag ninyo ikabalisa ang sa araw ng bukas, sapagkat ang araw ng bukas ay mababalisa
sa kanyang sarili, sukat na sa kaarawan ng kanyang kasamaan. Amen. Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat daw ng mga pagsusumikap na ginagawa ng tao dito sa mundo ay ginagawa ng mga hentil. Ng mga hentil, yung mga hindi naglilingkod sa Diyos. Pero sabi ng mahal na Panginoon, alam ng Diyos na kailangan nyo ang lahat ng bagay na yan. Ngunit, unahin nyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran. Lahat ng mga pangailangan natin, idadagdag na lang sa atin ng Diyos. Tinanong niya mga alagad sa Lucas 22:35, sabi ng mga Panginoon, nung pinadala kayo sa ilang, wala kayong dalang pagkain. Wala kayong supot ng pilak. Wala kayong sapin sa paa. Nagkulang ba kayo? Nawalan ba kayo ng pagkain? Nawalan ba kayo ng pera? Sabi ng mga alagad, hindi po, Panginoon. Bakit nag-aalinlangan kayo ngayon? Amen? Sa Lucas 22:35, sabi ng Biblia, pabayaan niyong ang bukas ang mag-alala sa inyo. Huwag kayong mag-alala sa bukas. Pabayaan niyo daw ang bukas ang mag-alala sa inyo. Hayaan niyong problemahin kayo ng bukas. Huwag kayong mamroblema sa bukas. Amen? Pabayaan mong ang bukas ang mamroblema sa ating basta tayo masayang naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Tayo po'y tumayo, maminamahal, umawi tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon bago tayo dumako sa ating mga kahilingan, sa ating mga pangailangan. Maminamahal, awitin natin ang awiting pagsamo. Gawin natin panalangin, mga minamahal, ang awiting ito. Magsumamo tayo, mga minamahal, nasa mga huling araw na tayo. Anytime mag-rapture, sinasabi ko nga po sa inyo, gawa na ang third temple. Meron na silang rehearsal. Meron na silang iyahain na baka. Maminamahal, hinihintay na lang nila yung uupo na Antichrist para mag-declare, maminamahal, ng one world, one government, one religion. At sa araw na yan, maminamahal, bago mangyari yan, bago umupo, bago mangyari yung tinatawag na paghahandog na yan, magra-rapture muna. Nasa 2 Thessalonians 2:7, may humahadlang, sabi ang kasamaan ay gumagawa na dangan ay may humahadlang hanggang alisin ito. Ibig sabihin yung humahadlang tayong mga mananampalataya, tayong mga Kristiyano. Hanggang alisin ito, ibig sabihin magra-rapture. Pag nag-rapture, anytime, mag-take over karakadaka ang Antichrist. One world, one government, one religion. Yung perang pinagpagalan mo, yung perang pinag-ipunan mo, naging dahilan na napabayaan mong paglilingkod sa Diyos, hindi mo na magagastos yan. Itatapon mo na yan. Wala nang silbi yan. 666 na ang magiging pambayad mo sa lahat ng mga gastusin. Sayang yung pera mo. Maminamahal. Kaya nga, magpakainit na tayo maglingkod sa Diyos bago mauli ang lahat. Magsumamo tayo sa mga Panginoon, maminamahal. We are running out of time. Awitin natin.